Hello guys and welcome back to my vlog, and this is me, Miss Marie. So ngayon guys ay nandito tayo sa Thailand. So dito tayo ngayon sa province of Krabi, dito sa Ao Nang, okay? So dito tayo gagawa ng adventures. So ayun na nga guys, dumating kami dito kahapon. So medyo matagal yung naging biyahe namin. So ayun na nga guys, gusto ko pa yung i-update sa travel experience ko this 2024. Kasi if you could remember, nag-travel kami sa Thailand with my brother 2022. Oh guys, 2022. So doon nagkaroon kami ng konting hassle, although hindi sa kapatid ko, doon sa isa naming kasama. And then yung aking kapatid naman is nag-provide ako ng affidavit of support for him. So this time, okay, marami pa rin akong nababasa na mga na-offload nga doon sa immigration due to lacking of documents, especially yung affidavit of support. So, ngayon guys, kukwento ko muna sa inyo para magkaroon kayo ng konting idea dun sa naging experience ko muna sa immigration yesterday. So, I've been traveling with my friend, and then he is a foreigner. So, baka may hingin, tapos malayo ko, nandun ako sa Philippine passport lane, tapos nandito sa foreign passport lane. So, ang ginawa namin guys, is pumila na kami doon pareho. Halos sabay din kaming pumunta sa booth ng dalawang immigration. Pagkahiwalay pa rin guys, hindi kami parehong immigration officer. So, pagkahiwalay pa rin. So, first thing is, chinek muna ng immigration officer yung aking passport. So, nakita niya na may mga past travels ako doon. And then, tiningnan niya yung aking ticket. Okay? And then, nagtanong siya sa akin, ilang days ako mag-i-stay dito sa Thailand. So, sabi ko, is 19 days. And then, sinong kasama mong mag-travel? So, ayun nga, tinuro ko yung kasama ko. So, tanong niya rin kung nag-travel na ba kami before. Sabi ko is, yeah, kakabalik lang namin actually from Japan. So, although yung kasama namin is nanggaling siya sa Vietnam, and then dumiretso na siya ng Japan, di na siya pumunta ng Pilipinas, and then with my sisters, nag-travel kami papunta ng Japan. So, tatlo kami nun guys. So, ayun. After that, parang hindi pa rin siya na-convince. So, tinatanong niya ako anong business ko, anong klaseng business meron ako. Sabi ko, I do have a salon products trading business. Pero, hindi naman niya hinanap sa akin yung documents. So, ayun yung tip ko sa inyo guys. Kung halimbawa, may tinanong sa inyo ang isang immigration officer with regards your, halimbawa, ayan nga, business. Make sure na mayroon kayong dalang documents doon sa business nyo. Kasi pag sinabi nyo meron kayong business, then wala naman kayong documents, pag hinanap yun guys, problema, di ba? So, kailangan be ready kayo dun sa isasagot nyo, and then sa supporting documents. Although dun nga, hindi naman niya hinanap sa lang is yung kung ano yung hiningi niya, katulad nga nung yung ticket, and then yung returning ticket. So, hindi niya na rin hinanap yung hotel bookings or itinerary or everything, bank statement. Wala na siyang hiningin ganun. So, after that, tinatakan niya na yung passport ko, and then, gora na die. So, yun guys, on my part, there's not so much hassles. But I still know there are many Filipinos suffering doon nga sa issue ng offloading. So, yan nga guys, ang medyo nakakalungkot, or talagang nakakalungkot siya kasi syempre e-exert tayo ng effort, ng pera para makapag-travel. Tapos mo-offload pa. Lahat ng ipoprovide nyo, make sure guys na original. And then meron pa rin kayong Xerox copy na dala para tuloy-tuloy lang yung inyong tanungan, di ba? Much better na provide nyo yung original na documents nyo. Original affidavit of support coming from your sponsor. Okay, hindi ko ina-advise yung guys Xerox copy and then yung scan copy. Yun nga guys, as long as genuine yung inyong purpose of travel, and then provided yung mga necessary documents nyo, so be confident enough paghaharap kayo sa immigration officer. Kasi minsan, tinitingnan din nila kayo mula ulo hanggang paa. That is part of their job. So,
be it. So, kailangan lang is authentic yung mga documents nyo nga. Yun lang yung masasuggest ko sa inyo ng bongga talaga, guys. Para maiwasan nyo yung matagalan sa immigration. Okay? So, whether you are a first-time traveler or whatever, as long as genuine yung purpose of travel nyo and you know what you are doing, so wala kayong dapat problemahin or wala kayong dapat pag-alala sa inyong pagta-travel. And then, kung halimbawa naman guys, may iba pa kayong katanungan regarding sa documentations, okay, na ipoprovide nyo sa immigrations, although I cannot guarantee na makakapasa kayo, pero I will try my best to help you, okay, kung paano nyo ipoprovide yung mga tamang dokumento na hinihingi nila, okay? Ayun lang guys, kung may katanungan pa kayo, just comment down and then I will be going somewhere today. Okay, so i-enjoy natin ang Krabi, Thailand, and then I will be sharing you also my experience in this area. Baka sabihin nyo joke time. So, dito yung aming hotel. And, teka, saan ba ako lalabas dito? Ayun. So, ayan yung labas ng aming hotel. This is also a tourist spot dito sa Thailand. This is Krabi. Ayan, kita niyo. Ayan. And that's it na nga. Nakita niyo na yung aming tinutuluyan. So, ayun lang guys. Kung may tanong pa kayo, comment na lang kayo dito. Tapos, babalikan natin yan. Okay. So, babush!